So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto. Katatapos lang natin mapanood or panoorin yung unang battle sa 3-way nung Ahon 15. Yun yung Tipsy D vs Fruz. Uploaded na po yun sa channel natin kagabi. At you can check it. Pero isang gabi ko lang po pinanood to or papanoorin to. So, January 20 pa rin po, pero 11:16 PM na. Alam ko kanina na-review ko yung Tipsy D Fruz ng 10 o'clock something, I don't know. Pero nabanggit ko naman din yun sa content kagabi. So, you can check it out. Then ngayon, Tipsy D vs MZite. Guys, wag natin patagalin to. Alam natin na itong dalawang MC na to parehas na parehas magbibigay ng mga malalakas na angulo, bars. So, yun. Hindi ko na patatagalin, guys. Umpisa na natin to. Tipsy D vs MZite. Pero bago yun, may nagpapa-shoutout nga pala. Shoutout kay Noel Lastimosa ng Caramoran, Catanduanes. So, shoutout sa'yo, Noel Lastimosa ng Caramoran, Catanduanes. So, sana mapanood mo yung battle na to. So, yun. Game. Tipsy D vs MZite. Magingay tayo para lahat, sa lahat, para kay MZite! Game. MZite Tipsy D, tapos na yung laban ni MZite dito, laban kay Fruz. So, day 2 to ng Ahon, napanood ko to ng live. Nauna yung battle niya kay Fruz bago ito. So, wala pa antay natin yung Tipsy D vs Fruz. Baka sa mga susunod na araw i-upload na yun. Pero, yun, gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong battle niya kay Tipsy D nung mga panahon na to is tapos na yung battle niya kay Fruz. Kasi, nauna yun. Okay? Yo! Sensya na sa boses Kung pumunta kayo para sa bars, eto non-stop. Tsak magwawalwalan, magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi, pwede ka bang ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalagbagan, literal na panggaguhan ng settings, talunan pag semis, mga nagsasabing ibabadi pag ako nito, tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kuta ng abakadas. Anong akala mo, Petix? Kahit nakalock password ko, AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang magbabagsakan? Kakampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba i-vouch ka lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman. Putang ina. Kasi, vouch ka lang. Mangyari sana yon, MZite Sinyo. Mangyari sana yon, no? Style clash, no? Para sa akin, lupit ng battle na yun, no? Paano kekenko yun ni Sinyo si MZite or paano naman papaulanan ni MZite ng mga bara si Sinyo. So, ganun lang yun magiging labanan nun. Hirap nun. Ganda po siya. Ang gandang battle kung sakaling ikasayo ni Boss Arik. O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman! Kasi sa huling bagsakan, biglang may lalagapak, ratatatat, at ang panapos sa sintido. Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. 2 taong nag-quarantine. Bagsigaling kayo, oh shit. Sorry ha, pambihira ba? Linya niya yun kay, di ko alam kung kay Sequence or kay Poison, no, sa quarantine battles. I don't know kung kaninong battle yon. Kanino niya sinabi yon. Is either Sequence or Poison lang. Ido! 2
2 taong nag-quarantine. Bagsigaling kayo. Oh shit. Sorry ha. Pambihira aba. Pagkatalo kay Batas, nag-choke sa Flip Top Festival. Di pa kumakalat yung sakit, nangihina ka na. Yung standing, napaplanking. Body bag kay Looney, Batas at Balakid. Yung career, napalanding. Magaling na Okay, mayroon palang angulo si MZ dito, no? Na ngayon ko lang din to na-realize. Ayun, body bag kay Looney, Batas at Balakid. So, yun yung mga talo din ni Tipsy D, eh, 'di ba? Nabanggit din pala ni MZ sa battle nila. Bakit nangihina ka na? Yung standing, napaplanking. Body bag kay Looney, Batas at Balakid. Yung career, napalanding. Magaling na talunan sa mga magagaling. Nasa bottom tier ka ng top tier. Ano? Kaya pa? Pulbos agad sa kalahati. Parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo, kontrolado ko to, parang Atong Ang. I'm always few steps ahead, kahit galing patong bataan. Parang humiga sa gitna ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi day 1 at day 2 dapat to, at ngayong dalawa sa day 2, it's okay. Lampaki kung day 1 o day 2, no cap, I can do this all day. Woo! Gusto mo sumabay sa current? I can do this all day. So, no cap, no? Captain America, no? Ganyan yung linya ni Captain America, diba? Na, di ko alam kung sino yung kalaban niya, no? Lagi naman yung sinasabi yun, no? I can do this all day. So, yun. It's okay. Lampaki kung day 1 o day 2, no cap, I can do this all day. Gusto mo sumabay sa current? Eh, ba't sa akin ka tumapat? Ngayong gabi mapapatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung nung ako sumabay sa current, sabog agad. So, isa buhay second round ata yon ng 2020. Diba, naglaban, I think di naman semis yun, kasi ang kalaban ni MZ sa semis, si Lux, eh. Diba? Alam ko si Lux. So, second round yun ng isa buhay 2020. Kalaban niya si GL. At yun, tinalo ni MZ si GL nun. Papatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on, yung sa akin naka-default. Tipsy ka lang, tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatan, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka ng pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Ha? Veterano, tapos ang iyayabang sa battle, views ng recipe ng tilapia. Tangina, dahil doon mas malupit ka na, o tangina, o san banda, ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle, pero allergic kapag hinanapan mo ng kanta. Hindi naman to rap contest. I know numbers don't lie, pero ang ini-insist ko ay, pag-usapang battle, wala akong paki sa tilapia, I got bigger fish to fry. At ngayong pumalag sa hamon yung big fish nyo, ano kamusta? Madaling nadagit sa net. Between mala interstellar, ganun ba? Tipong galactic event? Eh kaso celestial to, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo ka tagos pa? Well, I'm light years ahead! That's space and time! Alam mo to, itong battle na to, sobrang iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, nauna yung battle ni MZ kay Bruce nung event na yan. Casual na performance lang yung pinakita ni MZ nung laban niya kay Bruce. Ako, nagulat ako dito kasi ganito yung performance niya against MZ. Against Tipsy D. Diba? So, kita nyo naman, no? Napanood nyo naman, grabe yung aggressiveness ni MZ. Diba? Actually, yung aggressiveness talaga yung pinaka nagulat ako dito. At hanggang ngayon, pinapanood ko na siya sa YouTube, sa online. Para sa akin, yung
performance, yung pagiging aggressive ni Mzite against Tipsy D dito, para sa akin, ayun talaga yung isa sa mga kailangan niya. Kasi, di ba, kailangan niyang tapatan yung Tipsy D eh. Kailangan hindi siya magpadaig dun sa aura ni Tipsy D. Kailangan hindi siya magpadarag dun sa performance level or energy level na ipapakita ni Tipsy D. So, kailangan ganon, no? Tapos, yung mga bars, syempre, yung mga bars, sabi ko nga sa inyo, alam naman natin, uulan ng mga bara dito. Marami ding mga magandang linya si Mzite dito. So, I think, sa effectivity na lang talaga ng bara, magkakatalo. Pero syempre, performance, ito para sa akin, ang pinaka-category na titignan natin dito is yung aggressiveness, stage presence, energy or performance level, tsaka yung mga bara, effectivity. So, ayun, yun lang yung mga titignan natin. Kasi para sa akin, parehas sila ng estilo eh. Parehas sila ng estilo, siguro sa delivery, performance, effectivity na lang talaga ng obra. So, dun magkakatalo. So, ayun, pakinggan natin si Tipsy D dito. Pero, hindi ko muna masyadong hahatulan yung round 1 ni Mzite, pero ang pinaka kapansin-pansin lang dito is yung pagiging agresibo ni Mzite, kasi laban niya kay Furz hindi siya ganito ka-agresibo eh. Agulat kasi andyan ako noon nanonood ng live na yan, nagulat ako na biglang ganito yung performance or energy level ni Mzite. At yun, in character eh, 'di ba? Solid 'yun. 'Di ba? Round 1 ni Tipsy D, pakinggan natin, then pagbagkain natin. Game. Tanginan tong mga 3GS. Kaya walang respetong makuwanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Ilang naging 36. Wow. Natupad tong laban dahil makulit itong Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Hinihingi kong battle hanggang utong. So, tinutukoy niya dito si Abra. So, yon. Hanggang utong. Naging linya niya yon sa 2x2. Nung naglaban ng Team LA tsaka Double D sa 2x2 2012. Ayun. Naging linya ni Tipsy D yun na linya niya pala kay Looney sa Isa Buhay Semis, no? Tama, 'di ba? So, basta may ganong linya. Christian Gabriola, yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Hambog. Pansin nyo ba sa mga unano? Mayabang, bida-bida, pasikat, annoying, insecure little bitch. Mula nung tinawag nyo ako na uncrowned king, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Tangin na, yabang-yabang, hamon ng hamon. Tapos nung pinatulan, biglang 32 lines lang ha. Tangin na, takot tumatorture. Yung dating malakas magpasikat sa camera, nagbawas ng exposure. Tapos sasabihin mong iniiwasan kita. Gago, di kita iiwasan kahit arangkada'y masabay pa sa stoplight. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight. Hambog! Ulit. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight. Okay. Hambog! Yabang-yabang, tos 32. Tanginang yan. Hindi ako kahapon sinilang. Kaya ka lang naman nag-32 kasi magre-rebat ka ng madami dahil di yung kasama sa bilang. Magulang! Ganyan ang galawan ng bitch! Pero di ako umatras. Simulan mo magdusa. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza. Hold up to, taas ang kamay. Energy ball? Gago, hindi, kaya to mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay, kaliwa ko'y berde, palaging go signal sa punches nagpapadapa. Kanan ko'y asul, marka ng bawat sapak ay agad na pasa.
Punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa Saiyan. green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging Saiyan! Hambog! Sabi ni Carlito, hindi porke gusto mo makukuha mo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi dinaan mo sa pilitan. Kasalanan ko ba kung ayaw ko sa MC na di ako nalulupitan? Ooh! Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa rhymes mo. Ayaw ko sa boses mong 10 years lang namamaos. Ayaw ko sa mga interview at shoutout mong hindi natatapos. Ayaw ko sa tindig mong lowered. Gago. Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mong awkward. Tangina, kahit sa alter ego, bitch nonsense, hindi ka nag-stand out. Sobrang ayaw ko sa'yo, pati si Freak Sanchez, hindi ka in-all out! Yun ang mga ayaw ko sa'yo. Tangina mo ka. Pero doon naman tayo sa mga ayaw mo. Hinihiling ko na sana malampasan mo lahat ng hate. Total ayaw mo nang may hindi believe sa'yo. Sana pag nang babae ka, mag-positive ka sa AIDS. Total ayaw mo nang may negative sa'yo. Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumate. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo nang di ka titingalain. Pagtalong mo ng building, sana walang kontra. Tangina. Alam mo, eto sa akin lang gapang no? Ginagapang ni Tipsy D para tumabla siya, para maunahan niya yung performance ng kalaban, 'di ba? Ito tulad nito, ang daming punto Actually sa punto umi-score si Tipsy D dito, no? Sa mga punto niya, sa mga props kay Emzite, ang ganda ng mga bara niya doon. Yes, effective. Pero ang daming punto ni Tipsy D dito na dikit-dikit. Ay, sabi niya, 'di ba? Ayaw ko sa ganito, ayaw ko sa height mo, ayaw ko sa boses mo. 'Yun yung mga ayaw daw niya. Pero binaliktad niya yung mga ayaw naman daw ni Emzite, which is para sa akin ang daming linya na pasok talaga at angkop at direkta talaga kay Emzite Kaya alam mo yun, pasok alam mo yung malakas yung performance ni Emzite, pero yun nga sabi ko, ang ginagapang ni Tipsy D yun hanggang sa maabutan niya, pumantay siya at ma-overtake niya yung performance ni Emzite. Perhaps para sa akin dito lumalamang na si Tipsy D. Total ayaw mo nang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka, sana may bala. Total ayaw mo nang nababasyo. At sana malakas din ang sabog. Total ayaw mo masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Pero ngayon, ako na mismo nagsasabi na if ever ready ka dapat dahil di porke ayaw mo din na mangyayari. Freak! Yun. 'Di ba? That's it. Yung punto, ang daming punto, dikit-dikit na punto. Tapos may mga bars pa. I think doon lumamang si Tipsy D. Alam mo yun, dikit Malakas yung performance ni Emzite. Yung pagiging agresibo, sabi ko nga sa inyo, yung category na titignan natin dito, yung bars, performance, energy level, stage presence, 'di ba? Yung stage presence, I think parehas lang naman sila doon. Sa mga bars, I think parehas lang din sila doon. Sa punto, same lang din, pero alam mo yun, yung effectivity, I think mas effective ng konti ng konting-konti lang. Sobrang dikit ng round 1 para sa akin. Ulitin natin, categorize natin round 1, sobrang dikit ng battle. Performance, pag-iisahin ko na lang to. Performance, energy level, performance level, tsaka stage presence. I think tabla sila doon sa category na yon. Ang ganda yung stage presence ni Emzite, maganda rin yung stage presence ni Tipsy D. Sa pagiging agresibo,
iba sila ang deliberation eh. Yung deliberation ni Emzite aggressive pero effective, 'di ba? Yung kay Tipsy din naman, kalmado lang, hindi siya ganoon ka aggressive pero effective pa rin. So I think dun sa ano na 'yon, sa category na bibigay ko rin ng tabla 'yon. Pero dito na lumamang si Tipsy D sa punto, 'di ba? Yung bars pwede kong pang sabing dikit tabla, pero sa punto mas maraming punto si Tipsy D dito na dikit-dikit. Alam mo yun, sa setup pa lang meron ng punto eh. Unlike kay Emzite na naka 4-bar set, tapos pinaka 4th line andun yung punchline haymaker. So kung susumahin mo talaga, mas marami talagang dikit-dikit na punchline si Tipsy D dito, kasi dun sa setups pa lang may suntok na, 'di ba? Then pagdating sa pang-apat, doon na yung pinaka mabigat na linya, pinaka mabigat na suntok. So, 'yun, dikit, sobrang dikit. Round 1 bibigay ko kay Tipsy D sa score na siguro na di ko alam kung bibigay ko ng perfect 10 kay Tipsy D, pero hindi naman deserve ni Emzite yung 8 points doon. So, it's a 10-9 in favor of Tipsy D. Malakas yung Emzite doon. Sabi ko nga sa inyo, yung deliberation ni Emzite, ayun yung pinaka nagdala sa round na, tapos effective pa yung mga punches. Ang pinaka naging difference lang ng performance is kalmado yung kay Tipsy D, pero yung sakit, yung bigat, yung punto, yung tikit-tikit na punchlines, ayun yung bumutas kay Emzite dito. So I think I'll go with Tipsy D dito. 10-9, sobrang tikit. Round 2, pakinggan natin. O, tanga mo, 32 lines yun. Paawa agad, mag-uumpisa pa lang yung round, matik. Tangina mo, gusto mo bukas, i-post ko yung combo namin ni Arik. Usapan, 36. Gago. Sisisihin mo pa ako. Ayaw mo sa height ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa wordplay ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa boses ko, ako ay isang ayon. Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion! Naalala niyo yung pinuna sa kanya ni Balakid na recycle? Flow so clean, mineral water, tsaka battery empty? 2x2 finals, sabi niya sa akin. Sinibak ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen. At sa sumunod niya agad na laban pagkatapos noon versus APOC, na-expose ang pussy sa plasma, parang porno sa widescreen. Para sa ng internet sa Bataan? Pangjako lang? Tanong lang, para saan? Tinapat na ng Balakid, di pa rin mapigilan, no? Natural! Talunan ba naman? Ikaw yung may hilig magbintang ng sulatan, pero yung ninakaw mong infinity. Oh, asa ng creativity doon? 2024 na, di pa rin tapos? Talaga! Anong ina-expect mo? Infinity yon. Oh, hindi mo i-rebat kasi hindi mo naman ginawa. Kahit manahimik ka pa, Tipsy. Ibabalik ko din yung Miranda rights, pero di porket wala kang imik, hindi ka na guilty. Yung mga bintang mo sa kanila may ebidensya. Yung bintang mo sa kanila may laban pa. Yung sa'yo may ebidensya. Tas gusto mo absuelto ka pa? Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae. Ex na babae pa eh, no? Malay nyo may ex tong lalaki. Nire-rebatan. Malaki daw kiki. Sobrang pusi naman. So, ibig sabihin, naniwala ka na sinabi ng ex mo yung kay batas? Grabe ka sa mindset. Pinoy na Pinoy, kung anong marinig, react agad. Hindi na nagpa-fact check. Bumalik pa ng 1 minute, ang putya. Yung lagay na pasama pa. Lumabas yung ever ready, itim na pusa. O patay kang daga ka. Ngayon, nagpalit ka ng pangalan, yung nagawa mo, nakatatak na sa mapa. Ganyan talaga magnanakaw, makakakuha ng boto pag nakasandal siya sa masa. Parang ginawa mo kay Batang Rebelde. General knowledge, huhulaan ng crowd. Pwede nyo rin akong sabayan. Parang high. Shutdown, parang alt F. CD burn, parang MP.
Daming ebas, no? Paano hindi mahuhulaan sinesenyas mo? Kaya yung ibang viewers, lalo online, hindi nag-upgrade yung comprehension. Kasing stupid mo na. Ginawa mong tanga. Wala nang critical thinking. Paano general knowledge na nga? Ini-spoon feed mo pa. Tapos sabay sabing, ganyan ang organized crime. 5-4-3, wow, organized. Isang makatang nahirang. O di ba ang dali lang? 5-4-3, ikaw na nagpakitang, unti-unti ka nang nawawala ng bilang. Ako, tanggap ko na. Kahit mag-multi-crime scheme, layered na double, triple yung meaning, basta di crowd appealing, hindi ka na bet. Ikaw ang dahilan kaya yung mga walang alam sa sining, ang basihan sa mausay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Hindi? Kaya ka nga crowd favorite. At ako, aminadong one of the most hated. Sa mga galit sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi ako magiging kagaya nitong veteranong overrated. Oh, dami nagtataas ng kilay, oh. Patunayan mong mali ako. Pag napatunayan mo, handa akong saluhin yung kanilang galit. Dagdag excitement, lagyan natin ng target. Next year, sumali ka ng isa buhay. Boss, lagay mo ako sa kabilang bracket. Ayan ay para sa inyo. Oo, mga naniniwala sa old gods, mga saksi, at mga nakisangkot. Para sa masasaganang taon ng liga, ikaw ang isasacrifice nilang goat. Kaya habyot, okay, angat, laslas agad leeg, tila di na maaagapan. Wala nang aasahan. Ultimo mga hip-hop page, hindi ka na magagatasan. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ito ay graphic content. Yung ulo niyan, makikita niyong nasa paanan ko. 100%! At may pahabol pa na bang, sabay pagpapapadyakan hanggang maglawa dugo mo dito. Time! Pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1, 2, 0. Okay. Okay. Paano ko ba umpisahan to? Pero I think ganito na lang. Compare natin yung round 1 ni MZite sa round 2 niya. So, medyo nabawasan si MZite ng effectivity. Round 1, okay pa yung para sa akin, effective pa yung mga bars niya doon. Sumusuntok pa kahit papaano. Then round 2, yung pagiging agresibo ni MZite para sa akin nabawasan din. Nandun lang sa second half, andun lang yung pagiging agresibo ni MZite second half. Yung first half medyo malumanay or sabihin natin hindi pa ganoon ka-agresibo, 'di ba? Tapos sa content medyo nahabaan na ako sa mga setups ni MZite. So, boss MZite, ayun lang naman yung nakita ko. So, hindi na masyadong naging effective yung ibang mga lines ni MZite dito. Tapos medyo mahaba nga yung mga setups. Then hindi na naging worthy yung mga setups kasi pagdating sa fourth line medyo hindi na ganoon ka-effective yung pinaka haymaker or pinaka punchline. So ayun, medyo natatagalan lang ako sa mga suntok ni MZite dito na alam ko naman na kaya niya mag-generate ng sunod-sunod na punches. Katulad ng round 1. Yun, although naka 4-bar set siya doon, pero effective yung mga punchlines niya doon sa ika-4 na linya. Pero dito kasi, may mga times na pagdating sa fourth line is hindi na ganoon ka-effective. Diba? Yung mga ibang angles din na napili niya, hindi rin ganoon ka-okay para sa akin. So, yun, second half, andun yung pagiging agresibo ulit, bumalik, pero still, medyo nabawasan yung yung mga effectivity. Nabawasan yung effectivity ng niya dito, ng sulat. So, yun lang. Yun lang napansin ko. Kaya tingnan nyo, diba? Pinanood ko siya from start to finish kasi hinahanap ko yung momentum yung bibigay ng momentum kay MZite, pero medyo napansin ko lang na bumalik yung pagiging agresibo sa second half, pero sa effectivity ng mga lines medyo nabawasan ng konti. Yun, Tipsy D, pakinggan natin. Woo! Pati yung linya ko sa laban namin dati ginagamit ulit ngayon. Lakas makagago. Ganyan talaga pag hindi kontento sa panalo. Sinabi ko na kagabi, sa flip top ako nakilala, sa flip top din ako malalaos.
Okay lang sa akin matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Pinakaayaw kong ira sa flip-top, yung tipong kahit katatapos lang ng best fight, pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si M-Site. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest, tapos biglang papasok yung puking inang judge. M-Site, pinaka-cute na 3GS, tang-ina mo! Anong gusto mong gawin namin sa impormasyon na yon? Tang-ina mo ka! Kung makapagyabang ka, alam mo naman sa grupo nila ang higpit ng... Kung makapagyabang ka, alam mo naman sa grupo nila ang higpit ng competition. Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto nyo ni Poison. Isipin mo yun. Okay. Bulbuling ka na, gusto mo pa rin maging cute. Sino bang target market mo, iho? Kaya ka siguro may paliga at naghahanap ng mga bata kasi palihim ka na pido. There's only one name that you can find versus this rapper is envy. Tanga, this rapper is angry. Matalo mo ko ay LT. Pagtapos nito ay kay Senti. Yung dating gustong sentro ng atensyon, mauupo na lamang sa Gedli. Ibabasura tong rapper, pambalot ng candy. Pero syempre, joke lang yun. M-Site na yan eh. Remarkable. Pagkakalikhat, pagkakadali. Pagiging champion mo, unforgettable. Kasi pag may laban ka, lagi mong sinasabi. Kasasabi niya lang kanina, di ba? Pero sa kabila ng tagumpay, nasilip pa rin ni Emar na meron siyang depresyon. Kasi, champion na siya ng lahat, pero bakit di nyo pa rin mabigyan ng respeto at atensyon? Champion ng 1, 2, pero sa lahat di matanggap na siya pa din ay kulang. Parang video okay. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. Okay. 1, 2, pero tagumpay mo'y hindi formal. Kahit mag-suit ka pa pre, wala pa rin seseryoso sa'yo. Ang cute mo kasi. Yeah. Sabihin mo nga, ang cute. Yo. Pero sige. Fuck. Ang cute mo kasi. Okay. Yo. For the record. Okay. For the record. Nag-choke So, kailangan na... totoong choke yun, guys. Totoong choke yun. Mag-gilas tayo doon. Pero, after na ng ng round ni Tipsy. Pakinggan natin to. Alam ko may malakas na linya dito eh. Hindi ko deserve, yung sinusumbat niya kanina, hindi ko deserve na tawagin yung old god o uncrowned king. Pero syempre gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano niyo ako tignan. Kahit sa mga tournament wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, hindi mo pwede itanggi na yung title na yan hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion, ako ang gusto makalaban. Pero sige, palit. Diba? Yung punto na yun, men, malakas yun, no? Malakas yung punto na yun, no? Lahat ng champion, ako yung gusto makalaban. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion, ako ang gusto makalaban. Pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, sementado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban. At dahil meron akong title, malamang, kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao.
Ngayon, alisan nyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala namang nagbago. Tangina. Lakas, di ba? Ayun yung sinasabi ko na alam ko may malakas na linya after niya mag-choke. Kasi nung live na yan, akala ko talaga lalaylay na yung performance ni Tipsy D. Kumbaga sabi ko, kung hindi mababawi ni Tipsy D yun, possible na kay MZite yun. Pero puta, ang haba nung choke niya, kinabahan ako doon. Real to, kinabahan ako doon na puta, nawala si Tipsy D. Momentum man na andun na yung momentum. Tapos biglang, after niya mag-choke, nag-speech siya ng mga ganitong klaseng linya. Yung setup, akala ko magiging alam mo yun, mawawalang bilang kasi hindi ganun kaayos yung setup. Pero puto yung punchline, no? Na, ngayon, tanggalan nyo ako ng title. O, di ba, walang pinagbago. Lakas. Lakas nun, men. Samantalang ikaw, kung wala kang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Basag. Tang inang yan. Burado, no? Burado yung choke. Burado yung choke. Yun yung parapas kay MZite sa round 2. Gaya ng sabi ko nga sa inyo kanina, yung round 2 ni MZite, unahin muna natin to. Yung round 2 ni MZite is nawalan siya ng effectivity sa buong round. Yung pagiging agresibo niya, deliberation na yung delivery, performance. Sa second half ko lang napansin na bumalik yung pagiging agresibo. Yung first half medyo matamlay. Pero yung buong round 2 niya is hindi ganoon ka-effective para sa akin. May mga setup na hindi naging effective, may mga dead air, maraming dead air, 'di ba? So ayun yung round 2, yun yung summary ng round 2 ni MZite. Round 2 ni Tipsy, ayun, pinaka-highlight lang naman dito yung yung choke niya. Para sa akin yung choke niya yung pinaka naging highlight, pero yung bawi niya mas alam mo yung tapal doon kasi ayun, effective naman si Tipsy D from start hanggang dun sa bago siya mag-choke, 'di ba? Kita niyo yung mga actually nakalimutan ko na nga yung mga narinig kong linya kay Tipsy D bago siya mag-choke kasi pinaka-tumatak sa akin yung yung ender na bumaliktad, ikaw naman yung niyabangan ng wala. Ikaw yung may title, parang kung ako yung may title, ako yung kasama ko sa most viewed. Paano kung wala akong title? Tanggalin nyo akong title, diba? Wala pa rin pinagbago. So, alam mo yun yung mga lines na in-spit niya after niya mag-choke. Na para sa akin, sobrang lakas nun na natapal niya yung mahabang choke niya. Diba? Sa sobrang lakas nun, guys, possible na ibigay ko pa rin talaga kay Tipsy D yung round 2. Di ko dinidisregard si MZite, pero ayun talaga yung pakiramdam ko sa round 2 niya na medyo nawalan ng effectivity yung round 2. Pero pagdating kay Tipsy D, sabi ko nga yung butas, yung choke na yon, malaking kabawasan yon sa performance niya. Pero yung after, yung mga lines niya na in-spit after niya mag-choke, sobrang bigat nun. Ganda nung pinupunto niya doon. Plus, yung mga effective bars, effective punches pa from start ng round 2 hanggang bago mag-choke. Mayroon pang mga suntok doon, may mga punches pa doon, may mga haymakers pa doon na para sa akin effective at pasok pa rin kay MZite. So, don't get me wrong, perfect sana yon. Pero since merong dapa, bigyan natin ng 9 points si Tipsy D doon. Actually, mas malakas pa nga sana yung round 2 ni Tipsy D compare sa round 1 niya. Nag-choke lang talaga. Yun lang talaga yung butas na nag-choke lang. Pero yung bawi, kung titignan niyo yung quality ng mga punches, tayo na sobrang masasabi mo na natapalan niya yung choke niya yun. So, yun.
Tipsy yung round 1, Tipsy pa rin yung round 2 sa score na 9-7. Bumaba si MZite para sa akin, si Tipsy naman bumaba din, pero sa tapatan ng round 2, I'll go with Tipsy pa rin. Round 1 is at 10-9, sobrang dikit nun. Tapos pagdating sa round 2, 9-7, malaking bawas talaga yung pagkawala ng energy ni MZite, yung pagiging agresibo niya sa first half, yung ineffective sa buong round 2. Then Tipsy naman, almost 10 points, almost perfect, pero sa performance may butas doon, although nakabawi siya, pero I can't give perfect na para sa kanya. So ayun, 10-9 sa round 1, 9-7 sa round 2. Tipsy both, so that's 19 to 15, 16, 19 to 16 lamang ng 3 points si Tipsy. So pakinggan natin yung round 3 deciding, although yes, nakapag-decide na naman sa first 2 rounds, pero 3 points is not that big, kaya pang makahabol ni MZ dito, kaya game. Nagchochoke ka na. Tangina ka, isa ka pa. 3-way battle pa. Natawa rin siya. Okay, so yung linya ni MZite na isa ka pa, no? Nagchochoke ka na, isa ka pa. So, sinabi niya yun kay Fruz bago yung battle na to. Kasi may mga choke nga, may mga stumble nga rin si Fruz nung battle nila. So, sinabi niya yun na nagchochoke ka na, 3-way battle pa. Tapos, ayun, parang sinigundahan lang ni MZ yung linya niya na ganito. Para kay Tipsy din naman. Pa! Choke ka na! Tangina ka! Isa ka pa! 3-way battle pa! Natawa rin siya. Alam niya rin eh. Tsaka kagabi, tangina, sabi mo, talo ko kay Cripply. Tangina, wala ka naman nung ahon na yun. Gago ka ba? Bumoto ka pa? Boss, 4-1 boto, di ba? 4-2 na. Cripply, 3 na lang. Panalo ka na. Si Sinyo. O gusto mo, si Sinyo, Joker, tanongin natin. Repa! Sinyo! Sino panalo? Cripply? Ako. Cripply. Tangina, dito pa rin. Hindi counted yung boto niyan kasi binoto niya Picos Machine. Tangina mo Kung ano daw yung wala, pag tinanggalan daw ng title, putang ina, parang nanenermon. Kung wala daw akong isa buhay, 2 por 2, kaso meron. Tanginang achievement yan, gusto daw siyang makalaban. Puta, achievement mo yun? Ang dami ko ang gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Okay, game. Kung si Kuya Andrew may crispy na, creamy pa, eto, si Freak Sanchez, tipsy na, freaky pa. Yay! At welcome daw sa kanyang freak show, na pag nagpakitang gilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito yung free throw. Tapboard sa free throw. Hindi mo pa sinagad sa 3-point. Para nasulit mo yung katangahan. Ganto gumamit ng 3-point, nilalait mo ang pandak, di ba? O kahit matangkad ka, di mo ako pwedeng sabayan. Yung linya mong Draymond Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit nun. Nagka-black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Okay, tawa ko dun. Nagka-black eye na yung tao. Okay, tawa ko dun. Sorry. Natawa lang ako dun. Nagka-black eye na yung Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit nun. Nagka-black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Sa sobrang outdated ni tanga, yung player na ni-reference niya, nasa ibang team na pala. Tangina, pinagbigyan ka lang kasi nawala ka ng 3 years. Kung ako kaya babanat nun, una kong gagawin, mahihiya.
Wala ka nang maisip ha? Sa battle ako tong babad na babad pero ikaw tong napipiga. Naalala mo to? Ooh! Burn! Pero teka, magre-rebat muna ako, nakalimutan ko yung isa eh. Tangina, ang kulit mo. Yung linya na daw ng 2x2, binanggit ko pa. Eh tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Oh, ooh! Burn! Tapos nagtawanan. Tangina, mga bastos. Pero tipsy pa rin ang siyang sunog na sobrahan sa kakatos makalipas ang 7 taon. Ano? Nasaan ka na, boy? Yung hinamak mong nasunugan hanggang ngayon, di nawalan ng apoy. Nung nagkampiyon ako ng tryouts, sinasabi ko ulit, tangina mo nagkampiyon ako ng tryouts. Bakit? Sinabi mo rin naman Ano yun? Hindi mo achievement nga, niyayabang mo, ako pa kaya. Nagkampiyon ako ng tryouts, di naman niyang counted. 2x2. Sus! Binuhat. Isa buhay. Weh, paubaya. Gayunpaman, yung performance na nanatiling outstanding. Pero pag yung mga tulad mo, sali ng sali, tapos di mag-champion, boom! Uncrowned King. Uncrowned King ang puta. Mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Tangina mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano, sasabihin mo, ganyan ka na lang? Putang ina mo. Tapos, Hindi. Yung mga fans mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano yan? Pinagandang tawag sa, palagi siyang talo, pero magaling naman. Yung maging GOAT, di ko habol yan. Carnivore ako at hindi greens ang pakay ko, kaya win or lose, game. Ito na mismo yung proof na hindi lahat nasa top 5, yung iba nasa top ng food chain. Ayan na naman si Yabang. Nagbabanggit na naman ng mga championship. Yung tira ko hindi pa pasok? Pasok sana eh. Kaso wala tong ring. Asa na yung chainsaw? Ano na naman kayang bagong iwa-wordplay niya sa brrrr? Tamang gimmick kapag gipit sa lirisismo. Paano tatalab yung chainsaw sa sementado kung sa mismong 2x2 hindi nga epektibo? Ganyan kapag pumupurol, kinakalawang, hasain man para pa rin nangangapa. Wala daw akong pinapakitang bago, eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Sabi nila, mahirap daw itong hanapan ng angle. Sa akin ay ox lampar. Malikain at unpredictable ang mga atake, parang Trojan War. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak, parang on the spot. Yung thought advance, ganyan kapag daga, yung butas from the scratch. Okay. Nagsimula tayo sa bagsakan. Glock. Inom lang ako. Bagsakan. Glock. Isang gabi ng Webes. Eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal, kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo't kadahilanan. Ikaw na yung mahambol, magalang. Ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang. Time! Okay. So, hindi, ganito. Pakinggan mo natin si Tipsy dito. Kasi, ang naging outcome or result sa akin ng round 3 ni MZ, parehas lang ng hindi ko nga alam kung parehas ng round 1 o parehas ng round 2 'di ba? So let's see
Pakinggan muna natin si Tipsy D dito. Lang! Time! Yo! Wala daw ako nung laban nila ni Cripply, kaya wala akong karapatang bumoto. Eto nga si Sinyo, tinanong mo pa, nandito, hindi ka pa rin nanalo. Yo! Tangina, di ba? Pinagyayabang na naman yung mga championships. Kasasabi ko lang, tanginang estilo yan ang sangsang. O di ba kung wala kang title at yung ginayang round ko kay Poison, edi sana wala kang round 3, gago. Di na nag-rhyme kasi ang lupit mo. Yo! Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Total! Ginagawa na lang ni Tipsy D na ano no, na alam mo yon, na shield yung raffle na yun. Kasi pag ginamit pa ng angulo sa kanya yun, parang ano pa marami magkakaroon pa ng iba't ibang sanga-sanga no. So ginagamit na lang niya, inispit na lang niya, parang ano na rin yun, na pre-med shield na rin para sa mga ibang sa mga susunod na battles o sa mga angulo na gagamitin sa kanya, di ba? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Total, pabibo ka naman yung mananalo, bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat ka sa sun visor. Magpahangin ka sa isang anchor. Hindi uubra tong bida-bida bara ko tumatagos sa flat armor. Di ba streamer ka? Ba't di natin stream tong laban? Pag hit ko ng go live, ang bilis. Nanood agad yung mga tagahanga mo. Salamat sa nagbigay ng 5 stars, sindihan agad sa bunganga mo. Pag putok, laglagan pa nga yung bunganga, di na masara. Paano ka ngayon boboses, pare? Teka lang, may nag-comment. Okay lang yan, M-Site, total, wala ka namang sinabi. Tangina, wag mo pansinin itong mga nambabash. Binabato ko ng mga pangit na komento. Para mas masaya ako na lang mambabash. Boom! Ngud-ngud sa simento. Hambalusin hanggang maging gulay, magmukhang basahan na pangkuskos. Nasaksihan nyo yung champion ng tryouts, isinabuhay na mados por dos. Maging gulay, magmukhang basahan na pangkuskos. Nasaksihan nyo yung champion ng tryouts, isinabuhay na mados por dos. Tangina mo. Yo, masyadong brutal, Tipsy. Tangina, wala akong paki sa community guideline. Itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline. Brrr! Pag start ng chainsaw, nasyak lahat. Tadtad ng comment yung screen. Kala nila nag-guess si Kai Sinat sa sobrang ingay ng stream. Lagariin na yan, paa at tuhod. Umabot sa leeg, talsik ulo. Lagari sa tiyan ng Olano, labas ang pusod, Carlos Yulo. Napanood nyo ba? Pinagsisipa ko parang football. Nagkalat yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShowSpeed. Tignan nyo si Christian, naging Messi. iShowSpeed, yung ano yun, yung pumunta sa Pilipinas nung nakaraan, 'di ba? So napanood ko yun, grabing stream, ang kulit nun 'yun. Pero sige, ipunin natin yung mga piraso, organisado, parang buo na ulit pagkatapos. Pasensya na, inatake ng OCD kaya niligpit ka ng maayos. Ano? Umubra ba yung plano mong 32? Kala mo siguro di ko kayang, di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Hit legend, ito'y shock, ito'y na-bulldoze ng 32. Hit ledger, itong whack na overdose ng 32. Pinagmamasdan ko yung bangkay mo na parang tuta. Sa tabi ng hukay, yung dating astang goat naging tupa. Nawalan ng sungay. Katawan mo sa dugo nakahilata.
wala ng kulay. Ngayon kahit ano pang pabibo ng bata, wala ng buhay. Kaya naman ang daling isinilid, walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mot! Check! Tangina, kasya pa si Mot. Woo! Mot, game ka ba? Round 16? Teka, ang luwag, walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mot! Check! Tangina mo. Round 3, I think no-brainer na yung round 3. Kuha talaga ni Tipsy yung battle to. So, hindi ko na i-judge yung round 3. Ano talaga? I mean, hindi ko na i-breakdown ng detalyado. Si MZite, pinakamalakas na round ni MZite para sa akin yung round 1. Then, pagdating sa 2 and 3, nawala na siya ng effectivity. Napapahaba na yung mga punchlines, marami na siya mga dead air, yung mga angles na ginamit niya is hindi rin ganoon ka effective against Tipsy D. Pero yung round 1, yun talaga yung para sa akin na best round niya. So yun, kaya para sa akin 9 points yung round 1, pinakadikit nila yon. Pero 2 and 3 bumaba yung energy level ni MZite, effectivity hindi rin naging ganun kasulido yon. So pasensya kay Boss MZite, pero ayun, sa battle na to Tipsy D yun. So score is 977, that's 23 points for MZite. Then kay Tipsy D naman is 10-9-10, 10-9-10, that's 29 to 23, all 3 rounds. No? All 3 rounds Tipsy D. So, yun. Dito pa rin! Flip top! Ahon 15! Day 2! Ito, patry boss ha. Yun lang laban na panalo tayo lahat. Ang boto ng Orano, 5-0! Magingay para kay Tipsy D! Dahil kay MZite may 3-way tayo, pasalamatan tayo sa MZite yan. Yun, maraming salamat syempre sa Flip Top. Sana nagustuhan niyo yung regalo ko sa 10 years. Maraming salamat. Kay Tipsy, maraming salamat. Maraming salamat kay Tipsy, syempre kay Boss Arik, Enigma, syempre sa Flip Top, maraming salamat palagi. At yun, kita-kits pa tayo sa mga susunod. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito, singit ko lang guys. Hindi ko pa napanood yung interview kay Shay sa Dog Brock. Pero may clip ako napanood na binibigay pala. Si Shay pala dapat ang nakalagay kay Cruz. No, dapat pala ang 3-way battle is Tipsy D, MZite, and Shay. So, ganun pala talaga ang vision or structure ng 3-way battle. Ganun sana. Pero tangina, isipin nyo kung natuloy yung 3-way battle na yun. Tipsy D, MZite, and Shay. Shit! Diba? Anong klaseng battle yun, no? Dalawang kampiyon, 2018, tsaka 20... Ay, putya, tinan nyo yun, no? Isa buhay champ, si Shay ng 2018. Tapos isa buhay champ si MZite ng 2020. Tapos 2x2 champ naman si Shay ng 2012, tapos si MZite naman 2017. So, ang daming angulo ni Tipsy D doon kung nangyari yun or kung naganap yun. Hindi ko lang alam kung ba't hindi tinanggap ni Shay yun eh. So, baka panoorin natin bukas yung Dog Brock. 3 hours kasi, no? So, abutin tayo ng alas 3 kung sakaling papanoorin ko yun. So, alas 12 na. So, yun.
thank you kay MZ, syempre, natuloy yun, pero gusto ko tuloy makita yung MZ versus Shay sa mga susunod na taon, o sa mga susunod na event. Wag naman sana ahon, no? Pero pwede rin kung ahon na bibigay. Pero, yan. Alam ko busy na rin si MZ ngayon. Parating pa yung Pedestal 4, so supportahan nyo rin yung Motus. So, yun. Yo, asking nga pala, ang binoto ko si Tipsy D. Bali, round 1, binigay ko siya kay M-Site. Kasi sunod-sunod yung punches niya. Kumbaga sa binabanatan, talagang bugbog, no? Yung round 1 naman ni Tipsy D, medyo dumadaan pa sa mahabang buwelo. Bago lumanding, although effective naman, kaya lang mas maraming naging para sa akin kasi si M-Site, sunod-sunod nga yung suntok. So, crowd favorite lang kasi siguro si Tipsy D, kaya yung parang mas effective. Pero yung para sa akin, yung round 1 binigay ko kay M-Site. Yung 2 and 3, ayun, doon ko binigay kay Tipsy D. Ang ganda yung palitan nila ng mga angles, yung about sa mga sasabihing lines na tapos nagtutugma yung mga angles nila. Kaya yun, tsaka parehas lang mayroong slip up. Pero ayun nga, mas naging napangibabawan ni Tipsy D si M-Site. Yun, 2 and 3. Kaya Tipsy D. Yo, solid na laban. Para sa akin, pareho naman silang may solid punches. Pero sa opinion ko, mas maraming effective si Tipsy D. Tapos, mas malawak pa yung mga concepts niya. Mas marami siyang natakel, gano'n. Okay naman si Sight, pero yun, parang feel ko si Tipsy, mas iba-ibang angulo na lahat gumana para sa akin. Yun, so, shoutout sa kanila ng dalawa, pero all 3 rounds, Tipsy D. Okay, all 3 rounds. Yung under ng battle, parang 1-2-1-2 punchlines versus setup bomba. Nag-matter yung nag-shift din si M-Site sa setup tapos bomba, parang nag-stand out si Tipsy. So, kinalabasan para sa kung paano ko naintindihan yung battle. Round 1 nakuha ni M-Site, tapos 2-3 na sara ni Tipsy yung laro. So, Tipsy. Hello, Marshall. Binundo ko si Tipsy D, first 2 rounds sa kanya talaga fair. Sobrang ang dami niyang ginawang moments sa rounds na parang walang dull moment, and siguro grabe sobrang rin talaga ng ginawa ni MZ, sobrang hirap din, pero parang 2-1 sa akin, Tipsy D. Magandang gabi, Looney. Binoto ko si Tipsy D. Round 1 and round 2 binigay ko yung kay Tipsy D. Magaling si MZ pagdating sa elements, sa technicality, sa pagsusulat. Pero mas naging effective yung pagiging concise ni Tipsy D at pagiging well-rounded niya, na meron din siyang parts na nagko-comedy siya. So nalalaro niya yung atensyon ng tao at hindi napapanis yung panonood ng tao sa material niya. Round 3 naman, binigay ko na tabla yun. Parehong pinakamalakas nila na rounds yun na talaga dun sila nag-aabot. So yun, round 1, round 2 kay Tipsy, round 3 tabla. Tipsy D, congrats. Congrats pa rin kay M-Site. Napakalupit nilang dalawa. Yun! Actually, wala na ako masabi. I think nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin sa battle na to. Umabot na tayo ng 1 hour sa usapan na to, pero yun, I think wala na ako masyado sasabihin. Siguro i-agree na lang sa mga hatol or sa mga comments ng judges kung bakit nila binoto si Tipsy D doon. Pero ako, para sa akin, talaga yun, dikit, no? Pinakadikit nila yung round 1. Pero Tipsy D yun para sa akin. Na, alam mo yun, para sa akin, mas nakuha ni Tipsy D yung yung effectivity ng mga punches, ng mga setups, 'di ba? So tapos round 2 and 3, yun na nga, 'di ba? Parang sabi ng mga judges natin, rounds 2 and 3 doon na talaga lumamang ng malaki si Tipsy D. At para sa akin, ayun din talaga. Yun. Wala na ako idadagdag. Sumakit na yung ulo ko sa battle. Dalawang Tipsy D ba naman na pinanood natin, no? Pero kitang-kita ko yung difference ng Tipsy D doon kay Fruz, tsaka yung Tipsy D kay MZ, no? So mas effective, mas mabigat yung mga punches niya kay MZ compare kay Fruz. So yun. Kung tatanungin niyo naman ako kung MZ versus dun sa Tipsy D na lumaban kay Fruz, possible na makuha pa ni MZ yung battle or dumikit or tumabla pa kung may tabla man, 'di ba? Siguro sa delivery na lang
magiging basis kung sakali. Pero iba eh. Ibang Tipsy D yung lumaban kay ano talaga. Hindi, yung sulat ni Tipsy D dito, ibang-iba kung babalikan nyo yung, or papanoorin nyo yung battle niya kay Cruz, ibang-iba. So, yun lang guys. Tangin ng papahinga na ako. Grabe yung battle na to, men. So, kita-kits tayo, no? I think, Pistolero versus Cruz yung next natin. So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.